Uy! May 850 bonus ako! Share mo naman yan. Baka naman. Ano sa tingin mo? Sino mananalo? Hindi ko sure eh. Check natin comments. Sino? Boom! Ready na ba kayo? Papanisin ko yung mga team nyo. Sumabaybay sa iba't ibang sports. Uy! Andiyan pala kayo. Tara, nood at chat na tayo. Arena Plus Live. Watch, play, and win. Ayun! Same, pero iba! Ay, nako mga Marcel, dahil araw na naman ng Biyernes, nako for sure ang iba sa atin ay napakaraming gagawin ngayong weekends. Para syempre, di ba, magtuloy-tuloy yan. Dapat meron tayong mga food supplement na tinitake para tuloy-tuloy ang ating mga enerhiya sa ating katawan. Tulad na lang ng pag-inom ng MX3 capsules. Alam mo ba na ang bawat MX3 capsules ay nagtataglay ng low in sodium, fat-free at cholesterol-free na may alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants at anti-inflammatory properties. Alam mo din ba na ang bawat MX3 products ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta na masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman umani ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya nga naman kung meron ka mga katanungan, bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com o di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Gabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Dahil ako ngayon ay mag-isa. Oo, diba? Magandang umaga. Luzon, Visayas, and Mindanao Metro and Mega Manila. Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo. Yan! Gaya pa rin ang aking sinabi, ako ngayon ay mag-isa. Oo, bakit? Dahil ang tita mong Cora, ayan, ay may meet and greet. Naks! May meet and greet solo, sa kanyang doktor. Kakamustahin na ang lagay ng sistema ng kanyang body system. Body system! Nakakaloka yan! Kaya nga naman, happy weekend sa inyong lahat. Nako, Friday the 13th ngayon. Pero syempre, sino pa bang naniniwala, diba, sa ganyang klaseng pamahiin? Dahil nakaugalian na lang natin yan na pag sinabi mong Friday the 13th ay para bang malas, diba? Pero pag buo naman ng iyong pananalig at pananampalataya sa Diyos, wala kang dapat katakutan. Kahit yung boss mong nagtitrip sa'yo. Mapag-power trip. Charot. Nakakaloka. Pero eto na nga na mga nakakaloka at mga kaganapan para sa ating Chika sa Arena! Huwag matakot sa hamon ng buhay. May mga baklang nakagapay. Naks, grabe.
Tawang-tawa ka, B. Nakakaloka talaga nga naman ang ating chika sa arena ay hatid pa rin sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Naku nga naman talaga nga naman kagabi, medyo mainit-init ang labanan para sa 49th season Governors Cup ng PBA. Kung saan nga naman inakala ng lahat na pagbibigyan ng koponan ng Magnolia ang tirapirma na makapuntos man lang kahit papaano. Pagbigyan man lang sanang Macau, alam mo yon, na isang panalo. Subalit datapwat sa makatuwid ay hindi rin pinayagan ng koponan ng Magnolia dahil kinakailangan din nila ang panalo kagabi laban sa terapirma para makapasok sa top 4 pa lang ngayon. Kumaga parang hindi pa ito final pero kailangan nila yung panalong yon para makasiguro sa pwesto sa top 4 na maglalaban-laban, diba, sa kupunan ng Group B na nakakaloka. Tinalo nga ng Magnolia ang terapirma sa score na 1 point. Diba, ang sakit nun. Ibigay nyo, sana ibinigay nyo na lang para kahit papaano meron silang kahit konti, kahit isang punto sa pagkapanalo. Ayan, diba, na nakakaloka. Samantala din kagabi, nanalo din ang kupunan ng TNT versus Meralco kung saan nga naman nanalo ang TNT sa score na 108 against Meralco sa 99. At syempre ang standings pa din dahil nga syempre papalapit na ang quarterfinals na tinatawag ba yun? Oo, kasi ayon yan sa kanilang panuntunan at kanilang guidelines pero mukhang binabago na naman nila ngayon. Nakakaloka. Dahil nung una, diba, sabi nila quarterfinals na maglalaban-laban para sa top 4. Ngayon daw yatang magkakaroon ng parang cross game ang Group A at ang Group B na nakakaloka. So hindi pa rin natin malaman magdesisyon kayo. Ano ba talaga? Nakakaloka yun. Pero ito na nga, ang group standings as of September 13 para sa Group A. Nangunguna ang Token Text na may 6 na panalo at 1 talo. Pangalawa na ang Meralco na may 5 panalo at 2 talo. Samantala ang Magnolia naman kung saan nga naman umani sa 3rd spot ngayon ay umani sila ng 4 na pagkapanalo at 3 pagkatalo. Samantalang po nga pang-4 naman ang Northport na may 3 panalo at 4 na pagkatalo. Kunin kaya ng grupong Converge ang ika-4 na pwesto sa kanilang susunod na laro ay meron ding 3 panalo at 4 na pagkatalo. Samantalang Terapirma ay may 7 ng talo at Bokya, ganon. Char, diba? Mga ganon. Samantala naman sa Group B, nangunguna pa rin ang koponan ng Rain or Shine na may 5 pagkapanalo at 1 talo. Samantala, tie naman ang Ginebra San Miguel at ang San Miguel Beerman na parehong may 4 na panalo at 2 pagkatalo. Samantala, ang grupong NLEX ay may 3 panalo at 4 na pagkatalo. Yan din, same with Blackwaters na may 3 panalo, 4 na talo. Ang grupong Phoenix naman ay may 6 pa rin pong pagkatalo at walang panalo. Mamayang gabi matutunghayan natin ang pagsasagupaan. Pagsasagupaan? Ano yan? Digmaan? Basketball lang yan. Bakla, nakakaloka ka. Diba, maglalaban mamayang gabi ang San Miguel Beerman versus Phoenix. Pagbigyan kaya ng San Miguel Beerman na makapuntos man lang kahit 1 panalo ang Phoenix or para na rin yung Terapirma na magkakaroon sila ng pagkapitong talo. O, diba? Wak-wak, ganon. Pero mamayang gabi maglalaban ang Ginebra din at ang Rain or Shine kung saan nga naman kanila pa rin ginugol na makapasok sila pare-parehas sa top 4 para sa quarterfinals na tinatawag para, ayan, sa nalalapit na finals. Ako, nakakaloka yan. Well, sama-sama pa rin natin pakatutukan yan mga kaganapan para sa 49th season ng Governors Cup para sa PBA. At yan po muna ang ating chika sa arena at hindi yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Pero bago ang lahat, nako, eto good news para sa lahat dahil alam nyo ba na ang Arena Plus ay tinakal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Dahil kaastig natin dyan ang Pinoy Basketball Sensation na sa grupo yan, sa koponan ng Ginebra.
diba? Sa mundo ng PBA, ang ating pinakamamahal na si Scottie Thompson. Ang ating Pinoy Pride na umariba sa mundo ng NBA, ang phenomenal basketball star na si Jordan Clarkson. Kasama din natin ang newest endorser ng Arena Plus na napakagwapo na si Austin Taylor Reels. Basta talaga afam. Pak ganun, diba? Kaya nga naman kung wala ka pang Arena Plus sa iyong mga cellphone, download Arena Plus now in App Store and you can watch all the PBA games at soon. Dahil next month magsisimula ng NBA. Mapapanood nyo yan ng live on arenaplus.ph, diba? You can watch that, ulitin ko sa inyong mga cellphone na. Kaya nga naman sa Arena Plus, astig sa sports. At paalala pa rin natin, gaming is 21 years old and above. Keep it fun. Game responsibly. Diba? At eto na nga, naku na mainit ang chikahan na tinututukan ng mga taga-kamuning. Kamuning, get me, baby, I'm yours, baby, diba? Hello po sa mga taga-kamuning, Quezon City. Hello po sa inyong lahat dyan na nakakaloka. Naku, eto ang chikang kinaloka ko. Dahil nga kamakailan, diba? Meron tayong mga kasamaan sa industriya na gines itong tinatawag or alam mo yun, binansagang Nostradamus di umano ng Pilipinas na si Jay Costura. Oo, nakakaloka. Isa sa kanya mga hinulaan na tinitignan ngayon ay itong, alam mo yun, magkasintahan, mag-asawa na siya na Meme Vice Ganda at Ayon Perez. Ayon sa kanyang hula, sa kanyang mga natatanaw, grabe, sa kanyang mga prediksyon ay para daw bang magkakahiwalay daw ang dalawang ito. Sabi mo lang yun. Pero syempre, sa mga taong totoong nagmamahala na walang imposible, diba? Sabi nga nila sa bawat relasyon na mag-aaway, pero hindi maghihiwalay. Ganon yun, diba? Well, ito'y prediction lamang, hindi naman niya sinabi. Pero isa nga sa kanya mga nakikita na posible nga daw na magkaroon ng problema ang relasyon na pilit na pinupukol ng ilang mga tao na ever since the world began tutol sa pagmamahalan ni Meme Vice at ni Ayon Perez. Diba? Na nakakaloka yun. Kaya nga naman nakakasad itong balita na ito. Pero sa tingin ko naman, sa tagal naman ng tinakbo na kanilang relasyon, parang sa tingin ko wala naman ng problema na hindi nila kayang, alam mo yun, masolusyonan. Diba? Isa rin sa nakikita nitong si Jay Costura na ang health daw ni Meme Vice. Nako, bakit kaya? Dahil nga sa kanya mga nakikita nga, para bang, alam mo yun, posible nga daw makompromise ang kalusugan ng phenomenal box office star, superstar. Ayan, kinokorek ko yung sarili ko. Phenomenal box office superstar na si Meme Vice Ganda dahil nga syempre 'di ba sa kaliwat kanan niyang projects, sa mga bagay na kanya ginagawa para mapasaya ang madlang people, 'di ba? Para nakikinita nga nito na posible nga daw kasi hula lang naman 'di ba? Wala namang masama doon, prediction niya 'yon, 'di ba? Pero syempre for sure naman nag-iingat din naman si Meme Vice sa kanyang kalusugan, lalo pa syempre 'di ba? May ayon din siya sa buhay na nag-aalaga din naman sa kanya, 'di ba? So ito mga hula na lumabas o kaya mga prediksyon na sinabi, ito'y ano lamang, kumbaga parang prediction nga So ibig sabihin, in short, hula. 'Di ba? Walang katotohanan at pwedeng mabago ito na depende yan sa mga tao. 'Di ba? Tulad na lang yung sinasabing relasyon na pwedeng maghiwalay silang dalawa. Nasa sa kanila naman din yan, 'di ba? Kung talagang alam mo yung maghihiwalay sila. Pero sa nakikita naman din natin, 'di ba? Hayaan na lang muna natin maging masaya itong mga taong ito, hindi ba? Hayaan nilang damhin ang pagmamahala na ibinibigay nila para sa isa't isa. Hindi yung tipong, alam mo, tututulang ka agad natin, ang dami natin sasabihin, yung mga ganyan, nakisihodang ganito, ganyan, si Ayong, ganyan-ganyan na, problema na ni Meme yun. Huwag nyo nang problemahin, diba? Kung mga parang sila, kung hindi tayo maging masaya sa kanila, pag-inggit nga daw, pikit, diba? Ganun na lang. Pag wala kang love life, diba? Huwag ka mandamay ng iba kung miserable ka.
Bakit idadamay, di ba? Sabi nga ng ilan, pag malungkot ka, huwag ka mandamay, di ba? So ito, mga pawang prediction po lamang nitong si Jay Costura na ito na may mga tumutugma din naman sa kanya mga sinasabi pero hindi ibig sabihin na mangyayari ito. 'Di ba? Kumbaga parang alam na din naman nila lalo pat ni Meme Vice at ni Ayon na sa dami na nagmamahal sa kanila, sa tingin mo papatinag sila sa ganitong klase mga issue ng paghihiwalay. Kung maghihiwalay sila, sana noon pa. Diba? Na nakakaloka. But anyways, diba? Good luck pa din sa lahat, diba? Sana wag naman mangyari. Pagdasal din natin na yung mga prediction na ito ay hindi mangyari. Diba? O di naman kaya ay matabla. Diba? So kailangan yata ni Meme Vice sa mga pangontra. Ganyan. Nakakaloka. Magtaboy ka. Meme, maligo ka ng may asin para mawala itong mga nega vibes. Ano yan? Nausog? Paliliguan ng asin. Nakakaloka. But anyways, mga pangganyan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa ating pagbabalik, isang umatigabong chikahan na naman ang ating ihatid na may kilalaman sa Queen of All Media. Kung ano man yan, ay sama-sama natin ba katutukan yan. Muli po ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! And we are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! If all